Masarap na merienda na pwedeng pangbenta. Yes, mga mi, kaya ako interesado ka at gusto mo rin, tara, samahan mo ko hanggang dulo dahil napaka-easy lang nito gawin. At higit sa lahat, ilang sangkap lamang ang kailangan. Kaya tara, umpisa na natin. Sa recipe nito, gagamit lamang po ako ng almost 1 kilo na patatas. Sa recipe nito, pwede po kayong gumamit dito ng kahit kamote, mga mi. Bali, babalatan lamang po natin ito na maayos, saka naman po natin ito hihiwain. At pagkatapos nga din po nito, mga mi, ilalaga po natin ito hanggang sa lumambot na nga po itong ating mga patatas. Parehong proseso lamang po ang gagawin nyo kapag kamote po yung ginamit nyo, mga mi. Kailangan lamang po malambot na ito para kapag dinurog po natin, hindi po tayo mahirapan. Make sure lamang, mga mi, na durog na po ito at pinong-pino na po ito. At para mas makasigurado nga po tayo at meron naman nga kayong idea, sinukat ko na po ito, mga mi. Bali, pumatak nga po ito ng 2 cups and 3/4 cup. Ang gagawin lamang po natin dito, titimplahan po natin ito ng kaunting asin. 1/3 cup na asukal, pero optional lang po yung asukal. Bali, gagamitin po pala ako dito ng 3 perasong sweet half. Hiniwa ko lamang ito ng maliliit, saka ko nga po inilagay dito sa ating na-mash na patatas. Then, mix lamang po natin ito, mga mi, para mag-well combine nga po ito. At nang okay naman na nga po, naglagay na ako ng 1 in 1/2 cup na cornstarch. Balang ginawa ko po, unti-unti ko pong inilagay itong cornstarch, saka ko nga po ito hinahalo. Hanggang sa nakagamit nga po ako ng 1 in 1/2 cup na cornstarch. Kailangan lamang po, mga mi, hahaluin natin ito ng mabuti para mag-well combine po ito. Hanggang sa makapag-create nga po tayo ng dough. Hindi naman po kailangan na malambot o di naman kaya matigas itong ating dough, mga mi. Kaya naman, mas okay po na gayahan nyo na lamang yung mga sukat na ginamit ko para hindi po kayo pumalpa. Bali, nang okay na nga po pala ito, mga mi, dito na nga po tayo sa paghuhulma. Bali, yung sukat po pala na hinuhulma ko, mga mi, 1 tablespoon po ito. Ang gagawin lamang po natin, isi-shape lamang natin dito ng pabilog, saka naman po natin ito i-roll ng pahaba. Yung tipong magiging ganito na po yung itsura nila, mga mi. Hindi naman kailangan na pantay-pantay sila, mga mi. Ang importante po, hindi naman po magkakalayuan yung haba at laki nila. Pagkatapos ko nga po pala itong mahulma, dumako naman nga po tayo dito sa ating pagpiprito. Kailangan lamang po, mga mi, nakapainit na po tayo ng mantika, saka po natin ito ilagay isa-isa. At kapag nilagay po natin ito, wag po muna natin gagalawin. Kung sa tingin natin na nag-firm na nga po ito at nag-light brown na, saka lang po natin ito hahaluin or babalik na rin, mga mi. At kung sa palagay naman nga po natin na maluto na nga ito at luto na, pwedeng-pwede na po natin itong hanguin sa mainit na mantika. At eto na nga, mga mi, ready to serve na itong ating napakasarap na potato ham stick. Or pwede naman po natin itong tawagin na french fry. Kaya naman, kung mahilig ka rin bumili ng french fries sa labas or sa fast food, ay naku mi, gumawa ka na lang, mas masarap at mas masustansya pa. Kaya naman, kung nagustuhan mong recipe nito, pwedeng-pwede kang mag-comment sa baba at i-comment mo